katawan. Kanya, habang maraming binigay yung Panginoon sa atin kung paano tayo magiging maayos sa ating kalusugan, huwag natin namang abusuhin at maging pabaya hinggil po sa ating kalusugan. Pero Okay, Sir Ray, may I add, Opo. kung titignan niyo po kasi ngayon, lalo ngayon, especially yung mga kabataan natin, they are more into the yung mga beverages Oo, nakatakot-takot na lalo na yung asukal. mga coffee, yung mga cold coffee na mga drinks ngayon. Ang kape kasi, tandaan po nyo, ay po yan, It diuretic. dehydrates. Diuretic, oh. So, in effect, mas lalo pag uminom kayo ng kape, the more na iihi kayo. So, in effect, lalo kayo ma-dehydrate. Same thing with sodas. No? They put so much sugar, they put so much salt, na sodium, para ang purpose nito is ma-dehydrate ka, lalo ka mag-thirst, lalo ka Iinom pa ng soft drinks. Alam mo kasi yung soft drinks yan, sinasabi nila, isang bote raw ng regular soft drinks is equivalent to 9 tablespoonfuls 9 to of 10 sugar. Yes, 9 to Wow. 10 sugar. Nagkakaroon tuloy ng sugar addiction sa katawan eh. Yes. Hindi ba? Kaya, akala nyo, ang gaangdan ng pakiramdam nyo, dahil po yun doon sa sugar rush eh. Oo. Di ba? Pero mamayang konti, you feel weak kasi pag umihi kayo, you lose some of the electrolytes. So in effect, maglalong magkakaroon ng imbalances. Mamaya ando na, masakit na yung ulo mo, yung muscles mo, start na nagkakaroon ng mga involuntary movement. These are signs ng electrolyte imbalance already. Okay, so yun nadinignan nyo kay Doc Roger. Ito, balik tayo dito, yung nabigay na natin ng remedies na marahil dun sa sanggol na isang taon, kung paano marahil mas maginhawa ang kanyang pagdumi. Ang tingin ko, isa sa pinakamahalaga doon, yun, umpisahan na yung bigyan ng pureed foods. Pinakamaganda. Tsaka yung coconut Oil, haluan mo. coconut oil, lagyan mo ng konti yun para meron kang parang lubricant pa sa tiyan mo. Okay. Ito naman from 0926-563-6360 from Joy Manubag of Cagayan de Oro City. Tanong ko po lang kung ano ang gamot sa stone gallbladder. Salamat po. Brother Vic, anong tingin mo sa stone gallbladder? Alam mo yung isang pinaka-importanting naintindihan natin, yung first of all, ay paano ngayon ilalabas yung gallbladder? Ay Kung meron ng bato sa loob, no? Matitigas yung bato yun. No? Matigas naman yan. Kaya merong narinig ko ng isang storya, dalawang doktor, ang sabi niya, ito, brado, nailabas ko yung itong stone na ito. Laki-laki. Laki-laki, oh. Sabi niya, come on, huwag mo akong lukuhin. Paano lulusot niyo yun dyan sa Paano ilulusot niyo yun sa baldak niyan? Sabi niya, ito, ebidensya, oh. Sabi niya, gano'n. Iyon pala, this gallbladder flash, gallstone flash, no, is very common in the internet. First and foremost is paano mo ipalambutin yung calcium oxalate. Yung calcium... Para magkabasag-basag. Calcium oxalate. Para maging malleable. Kaya nailabas niya dahil sa halimbawa naging malleable. At halimbawa... Or alternatively, siguro nangyari yun kasi yung bile duct mo naman, hindi naman tubong matigas yun eh. It's flexible. Pwedeng mag-relax and you can take in your gallbladder flush something that can make dilate the bile ducts, di ba? Para mas madaling ilabas yung butong yun. But what they usually prescribe is the use of apple juice. Apple juice for let's say 5 days, no? And continuous every day, mga 4 to 6 glasses. Because the apple juice have the apple pectin, which actually make the stone malleable. And then afterwards, on the 6th day, what they usually suggest is to take Epsom salt, that is to excite the excretion, and then they combine it with olive oil, with lemon, with a little bit of lemon and olive oil, and sabay-sabay na yun. Pagka ininom mo yun on the 6th day, madali nang lalabas. At saka alam po ninyo, hindi lang naman ang lalabas yan, hindi lang naman sa gallbladder eh. Pati lahat ng mga stones sa liver, lalabas din eh. Kasama na yan. Di ba kasama na yan? Kanya tinatawag na po dyan, liver gallbladder cleanse. Kasi lahat ng toxins na yan talaga, dumadaan talaga to the gallbladder para ilabas at itapon. Nailalabas po talaga ang gallstone. Marami na kaming ginawa niya sa clinic eh. And ito lang po siguro, let me add, no? Yung gallstone itself, kasi karamihan sa atin mga kaibigan, pag nagpa-ultrasound of the liver, kasama po yung gallbladder, tatamaan na kasi yan kasi nasa ilalim ang gallbladder. Most of the time, incidental yung
yung pagkakita ng stone doon sa gallbladder. Hindi Diba? masyadong nalilinaw. Oo. Pero kasi ngayon, sad to say, no, most of the time na naririnig namin, pag nakita kasi ito ng mga doktor, automatically they recommend removal of the gallbladder. Oo. No, hindi po kasi siya ganon. The mere presence of stone in the gallbladder, hindi po yan indication for surgery. Alam mo kung bakit nila Diba? ginagawa? Kasi usually, pagka merong bato sa loob ng bile duct mo or gallbladder, masakit. So you've experienced a lot of pain, but since they are trained to deal with the pathology, so iniisip nila, paano kung maaalis yung pain, aalisin ko na lang yung gallbladder kasi hindi naman nila pwedeng alisin yung bato na hindi nila inaalis yung Tama gallbladder. po, hindi pwede yun eh. Oh. Alisin So, mo talaga the whole yun ang gallbladder. problema. So, ang problema natin dito is yung paradigm na pananaw mo Opo. on how to deal with the cause of the pain rather than simply to remove the pain. Opo. Yun ang mahalagang, what you represent kasi, Doc Roger, is that you are looking at the cause of the illness to restore the wellness and not simply to take away the pain. Ang surgery po, although talagang sometimes recommended na po siya or indicated na siya, lalo na po talaga kung recurrent na yung pain na talaga to the point na kailangan pumunta ka na ng hospital. Sometimes wala ka ng choice. Pero kung nakita lang yung stone dahil nagpa-ultrasound po kayo as part ng diagnostic tool nyo at nakitang may stone, hindi po yan indicated para automatic to do surgery. No? Ito po yung mga gandang pagkakataon na para to do, dahil sinasabi nga ni Vic, na do the gallbladder flush, na ilalabas po namin yung mga gallstone doing the gallbladder flush. Yun nga, using apple juice, olive oil, Epsom salt, lumalabas po yan, na ilalabas po yung gallstone. At saka the time is short. Tapa. Within 6 days. Alam mo, sabi nga ng ibang nakakausap ko dyan, sabi niya, nakakagulat eh. Sabi niya, ganyan kadami lumalabas pagka dinudumi po nila. Kasi nga po, ang nalilinis mo is not only yung nasa gallbladder, But the liver. yung nandoon po sa Atay. Kasi yung stones mo comes from the liver eh. Hindi Oo. naman po yan nabuo dahil doon sa loob ng liver ng gallbladder mo. But basically, it's as a cholesterol Na dumaan na from your liver to your stone. gallbladder. Dahil nababad siya sa bile, tumigas siya. So, nagdikit-dikit sila doon, tumigas. So, yun po yung nagiging gallstone. Okay. Mula naman sa 0919-217-5536. Good PM. Ginagamit pa rin po ba ang mga ng mga dentist hanggang ngayon ang amalgam? Bakit po ginagamit kung masama pala sa kalusugan? Well, alam mo, we had a biological dentist last week here. So, ang sabi niya is, probably because of convenience, sapagkat ang amalgam dati, yung silver mercury amalgam, 50% noon mercury. So, pag sinama nila yun together with the number of other metals, it becomes malleable at malambot, madaling ikabit, Tsaka madaling very ilagay. matigas yan pag At saka pag kumapit na, Naglalak matigas. yan eh. No? Okay. So, they have known for the longest time that mercury is one of the deadliest metals that you can put in a human body. Why did the dental associations in America and in the Philippines do that? Hindi ko po masagot sa inyo. Sapagkat sa akin, when I review all the data now at nakita ko, sabi ko, how could they have come to the conclusion na pwede ito? Kanya lang, at that time, wala silang ibang solusyon kung hindi ginto napakamahal. na napakamahal. Kanya siguro yun ang kanila. Pero sa ngayon po, hindi ko alam kung mayroon pang dentista na gumagamit ng silver mercury amalgam, ay dapat siguro sila ay mapagsabihan na huwag silang gumamit ng ganyan. Meron na kasi ng mga substitute ngayon, yung maputi na po ang kakulay na ng ipin natin, na feeling, so kung meron kayong sira ng ipin, yun ang ipa-feel ninyo, paggamot ninyo, huwag kayo magpalagay ng mercury silver amalgam. So ngayon, na nalalaman ninyo, huwag na nyo sanang pabayaan na kung ano-ano ilagay sa big nyo. Habang ang pinsala sa ating kalusugan ay hindi biglang nangyayari, but over time, the mercury begins to leach and begins to poison us, and napakahirap po talagang sundan ang kapinsalaan sa ating kalusugan. From 0917-808-0600, Sir, padala naman yung pangalan ninyo. Good AM, Sir. Ito pala, Nito from San